Mga kaibigan, narito na ngayon ang pagtaya ng panahon ngayong araw ng Martes. Dalawang weather systems ang umiiral ngayon dito sa bansa. Ang una nga ay ang low pressure area dito sa may extreme part ng Northern Luzon, malapit sa may Lawag at sa may Batanes, kung saan ito ngayon ay gumagalaw patungo sa silangan, kung saan according kay Ginoong Lois ng Pag-asa ay ito ay lalabas sa mga susunod na araw. Ganon rin nagsisimula ng umiral ang hanging habagat dito sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas at ito ngayon ay umaakyat at nagbibigay sa atin ng maulan na panahon. Partikular dito sa may Luzon, asahan po ng Cordillera, Ilocos Region at ng extreme part ng Northern Luzon na magkakaroon kayo ng ng light o heavy to moderate rains at maaaring magtagal ito sa buong araw. Ganon din ang kanlurang bahagi ng Pilipinas ay makakaranas na ng epekto ng hanging habagat at makakaasa po tayo na magkakaroon tayo ng monsoon rains na maging occasional in occurrence ngayong araw na ito. Dadalas na po ang pag-ulan natin ngayong araw at hindi na lamang ito magaganap sa hapon o sa gabi. At katulad nga na naganap dito sa Metro Manila kaninang umaga, nakaranas na rin po tayo ng bahagya hanggang sa malakas na pag-ulan na pabalik-balik at daglian lamang. Samantala, ang natitirang bahagi ng Pilipinas, partikular sa kamay Kabisayaan at dito sa Mindanao, ay magkakaroon ng fair weather conditions ngayong araw na ito. Asahan po natin na magkakaroon lamang tayo ng partly cloudy to cloudy skies, still with isolated cases ng rain showers at thunderstorms sa hapon at sa gabi. Ayon din sa outlook ng Pag-asa, inaasahan po natin na magpapatuloy na ang pag-iral ng hanging habagat sa mga susunod na araw at ang malaking bahagi ng kanluran ng Pilipinas ay makakaranas na ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na nagtatagal sa buong araw. Mga kaibigan, ngayong paparating na June 12 ay ipagdiriwang natin ang Independence Day. At mula noong May 28 ay inobserbahan rin natin ang National Flag Days. Maaaring matunton ang pinagmulan ng bandila ng Pilipinas sa panahon ng kataas-taasan, kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Ang pulang bandila na may 3 letrang K sa gitna ay ginawa ni Benita Rodriguez at Gregorio de Jesus, asawa ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Gawa sa pulang tela na simbolo na dugo na siyang ginagamit na panlagda ng mga kasapi ng Katipunan ang mga unang mga bandila ng Pilipinas na may puting letrang K. Mula noong 1892 hanggang 1896, nagkaroon ng iba't ibang disenyo ang bandilang ito at inayos ng ilan ang mga letrang K na pang-triangulo habang ang ilan ng mga general ay ng revolusyon ay nagkaroon din ng kanilang disenyo. Isa sa mga katangi-tanging disenyo ng bandila ng Katipunan ay ang kay General Mariano Llanera mula sa Nueva Ecija, kung saan may letrang K at may bungo na may nagkukrus na buto sa ilalim. Isa ring variation ay ang kay General Pio del Peral at mayroon itong tatsulok na sa kaliwang bahagi na may letrang K sa bawat sulok at sumisikat na araw sa likod ng isang bundok. Mayroon ding bersyon kung saan ang mga letrang K ay nasa ilalim ng isang araw. At noong 1896, ang lupong Magdalo ng Katipunan na pinumumunuhan ni General Emilio Aguinaldo ay nagkaroon ng bandila na may araw sa gitna kung saan napapaloob ang letrang K na nakasulat sa alibata. Isa ring kilalang bersyon ng bandila ay ang tinatawag na Son of Liberty ng Naik Assembly noong 1897 na ginamit sa Republiko ng Biak na Bato. Gumamit rin si General Gregorio del Pilar ng isang bandilang tulad ng sa bansang Cuba sa Battle ng Pasong Balite at Tirad Pass. At noong 1898, habang nasa Hong Kong, nagpagawa si Emilio Aguinaldo ng bandilang mayroong Masonry Triangle at mythical sun na may mukha na mayroong 8 sikat na sumasagisag sa 8 probinsyang nag-alsa laban sa Espanya: ang Manila, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Laguna at Batangas. Mayroon ding 3 bitli ng bawat sulok ng tatsulok na kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At noong 1936, bilang presidente ng Commonwealth, nilabas ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Executive Order 23 na naglalaman ng mga detalye ng pambansang bandila. Walang gaanong nabago mula sa bandilang pinagawa ni Emilio Aguinaldo maliban na lamang sa pagkawala ng mukha sa araw. Nananatili ang tatsulok simbolo ng pagkakapantay-pantay at ang kulay puti na sagisag ng kadalisayan. Simbolo naman ng kapayapaan ang kulay asul at katapangan naman ang pinapahiwatig ng kulay pula. Sa panahon ng kapayapaan, ang asul ang nasa ibabaw ng bandila, ngunit sa panahon ng digmaan, binabaligtad ito at itinataas ang pulang parte nito. Ang bandila lamang ng Pilipinas ang mayroong ganitong 2 klase ng pagpapakita. At yan ang komprehensibong ulat panahon ngayong araw ng Martes. Mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV.
kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong nakasama, ang inyong weather guide, Earl Figueroa, na naniniwalang ang hamon ng panahon ay landas sa pag-ahon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.